Pagkarating sa bahay nila Denver, hinarap niya ang kanyang mga magulang. Gusto niya ulit itong kausapin dahil baka magbago pa ang isip ng mga to. Mom, Dad, di na po ba talaga kayo mapipigilan sa gusto ninyong mangyari? Tanong ni Denver sa mga magulang niya. Anak, napag-usapan na natin to, di ba? Magpapakasal ka kay Angeline. Sagot ni Diana. Pero mom, paano naman po kami ni Christine? Siya po ang girlfriend ko at nagmamahalan po kami. Sana naman po maintindihan niyo ako. Sagot ni Denver. Sa totoo lang, nahihirapan na talaga si Denver dahil parehas na malaga sa kanya ang mga ito. Di niya kayang sawayan ng mga magulang niya, pero mahal din naman niya si Christine. Para to sa kabutihan mo, Denver. Hindi magandang ehemplo yung si Christine sa'yo. Tingnan mo nga, nagagawa mo na kaming sawayin minsan ng daddy mo dahil lamang sa kanya. Sagot ni Diana. But mom, di na natapos ni Denver ang sasabihin nang sumabat na ang kanyang mama. No more buts, Denver. Ilang beses na namin tong sinabi at paniliwanag sa'yo, kaya tigilan mo na yung kakarason na nagmamahalan kayo ni Christine. Ikakasal kayo ni Angeline and that is final. Sabat ni Clifford sa pagsalita ni Denver at nilampasan niya ng anak at dumiretso na sa kanilang kwarto. Sumunod din naman kaagad sa kanya si Diana. Naiwan naman si Denver sa kanilang sala. Pabagsak na lamang siyang naupo at napahilamos na lamang siya sa kanyang mukha dahil mukhang di niya na talaga mapipigilan ang kanyang mga magulang sa balak ng mga ito. Pagkapasok naman ng mag-asawang Clifford at Diana sa kanilang kwarto, ngiti-ngiti si Diana dahil sa wakas, maihiwala niya na si Denver sa kasintahan nitong si Christine. Happy? Wika ni Clifford na makita niya si Diana na nakangiti. Yes, of course. Sobrang saya ko dahil sa wakas nagkaroon na ng dahilan para mapaghiwalay ko ang anak mo at ang nobya niya. Sagot ni Diana. Sana lang talaga sumunod sa atin si Denver at di rin magbagong isip ni Angeline. Sagot ni Clifford sa kanyang asawa. Matutuloy ang kasal ni Denver at Angeline dahil alam kong may isang salita rin naman sila Rowell at isa pa parehas tayong makikinabang kapag natuloy ang kasal ni Denver at Angeline. Napaghiwalay na natin si Denver at Christine. Natulungan pa natin ang kumpanya nila. Sagot ni Diana. Tumango-tango naman si Clifford sa kanyang asawa dahil tama ito. May isang salita si Rowell. Sa tagal na nilang magkakaibigan, kilalan na niya ito. Samantala, pagka-uwi naman nila Angeline sa kanilang bahay, agad niyang hinanap ang kanyang kapatid. Nasaan po si Christine, Manang? Tanong ni Angeline sa isa nilang kasambahay. Nasa kwarto po niya si Ma'am Christine. Di pa po siya lumalabas simula kanina. Sagot ng kasambahay nila. Nilitian naman ni Angeline ang kanilang kasambahay. Saka siya tumalikod dito para puntahan ang kanyang kapatid. Kumatok naman na muna si Angeline sa kwarto ng kanyang kapatid. Christine, pwede ba akong pumasok? Sabi ni Angeline habang kumakatok pa rin sa pintuan ng kwarto ni Christine. Nang wala siyang marinig na sagot, pinihit na niya ang seraduran nito at dahan-dahan binuksan ang pinto at saka siya pumasok. Nakita naman niyang nakahiga si Christine at nakatalukbong pa ito ng kumot. Umupo siya sa may gilid ng kama. Christine, are you okay? Tanong pa niya rito at takma sana niyang ibababa ang kumot na nakatabon sa mukha nito na bigla itong umupo mula sa pagkakahiga. Nagulat naman si Angeline sa kanyang kapatid. Sa tingin mo ba ate magiging okay ako? Tinatanong mo pa talaga yan. Pagsusungit na ni Christine sa kanyang ate Angeline. Christine, please mag-usap tayo ng maayos. Mahinahon na sabi ni Angeline sa kapatid. Mag-usap? Para ano pa ate? Isa nangyayari ngayon mukhang nag-usap-usap na kayo, diba? Ano pang pag-uusapan natin? Galit na sigaw ni Christine. Nagulat naman si Angeline sa inasta ng kanyang kapatid. Christine, please, sana naman maintindihan mo kami. May dahilan kami nila mom at dad, kaya kamayag na maikasal ako kay Denver? Sagot ni Angeline, at di na niya napigilan pang tumulo ang kanyang luha. Paano naman ako, ate Angeline? Paano naman yung nararamdaman ko? Nagmamahalan kami ni Denver pero ikaw ang ipakakasal sa kanya? Sagot ni Christine na umiiyak na rin. I'm sorry, Christine. Yan na lamang nasabi ni Angeline sa kapatid dahil di niya na alam paano pa ba ito pagpapaliwanagan. Nagulat naman si Angeline nang bigla siyang itulak ni Christine. Lumabas ka na nga rito ate. Wala naman ako ibang sasabihin sa akin kundi ang tungkol sa kasal niyo ni Denver. Umalis ka na, sigaw ni Christine
at tinulak-tulak pa niya ang kanyang ate Angeline. Gulat na gulat naman si Angeline sa inaasta ni Christine ngayon. Nagtimpi na lamang siya sa kapatid at inunawa na lamang niya ito dahil alam niya nasasaktan to sa mga nangyayari. Tumayo na rin naman si Angeline at lumabas sa kwarto ng kapatid niya. Pagkalabas ni Angeline sa kwarto ng kapatid niya, naabutan niya ang kanilang ina na nasa labas ng kwarto ni Christine. Malungkot namang tinignan ni Angeline ang kanyang ina. Hayaan na muna natin siya, Angeline. Wala rin naman tayong magagawa para maibsan ang nararamdaman ng kapatid mo. Malungkot na sabi ni Claudia kay Angeline. Opo, Mom. Gusto ko lang naman po sana siyang kumustahin pero mukhang masama po talagang loob niya at saradong kanyang isipan. Sagot ni Angeline. Umalis na rin naman sila ng kanyang ina sa harap ng kwarto ni Christine. Wala na rin naman din silang magagawa pa para maibsan ang nararamdaman ni Christine dahil talagang nasasaktan ito sa mga nangyayari. Kinabukasan naman nagulat si Angeline nang bigla siyang tawagin ng kanilang kasambahay dahil may bisita raw siya. Agad naman siyang bumaba upang makita kung sino ba ang kanyang bisita. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya na makita niya ang mommy ni Denver na nandun sa kanilang bahay at tinihintay siya. Tita? Naudlot ang sasabihin ni Angeline na magsalita na si Diana. Hey, di ba sabi ko sa'yo huwag mo na akong tatawagin na tita? Mommy. Mommy Diana na dapat ang itawag mo sa akin. Pagpuputol ni Diana sa sasabihin ni Angeline. I'm sorry po, Mommy Diana. Hinging tawad ni Angeline sa ginang dahil nakalimutan niya ng tawagin tong mommy dahil di pa naman siya sanay at naiilang pa rin siya. It's okay, darling. By the way, busy ka ba ngayon? Nakangiting tanong ni Diana kay Angeline. Hindi naman po, Mommy Diana. Wala naman po akong ginagawa, Mommy. Bakit po? Sagot ni Angeline. Lumapit na siya sa ginang upang makipagbeso. Good. Pinuntahan talaga kita rito para ayain ka sanang mag-mall. Sagot ni Diana. Po? Sige na, Iha. Pagbigyan mo na ako. Excited lang akong maging parte ka ng pamilya namin. Sabi ni Diana. Wala naman nang nagawa pa si Angeline, kundi samahan na lang ang mommy ni Denver dahil nakakahiya naman dito kung tatanggihan niya, gayong sinundo pa siya nito sa kanilang bahay. Sige po, magbibihis lamang po ako saglit. Sagot ni Angeline at umakyat siya ulit papunta sa kanyang kwarto upang magbihis. Pagkatapos magbihis ni Angeline, agad na siyang bumaba. Binilisan niya talaga ang kilos niya dahil nakakahiya naman kung paghihintay niya na matagal ang mommy Diana niya. Pagbaba niya ng hagdan, sakto naman, sa labas si Christine sa kusina nila. Nagkatinginan pa silang dalawa. Oh, hi Christine, kamusta ka na? Nangaasar na sabi ni Diana kay Christine. Tuwang-tuwa siya sa itsura nito ngayon dahil alam niyang lato ito talo sa pagkakataong to dahil ipakakasal niya talaga si Denver kay Angeline. Di naman umimik si Christine, inirapan na lamang niya si Diana. Tara na nga, Angeline. Magsha-shopping at mababonding tayo ngayon, Iha. Sabi ni Diana na nanatiling nakatingin kay Christine upang asalin ito. Nilapitan niya na si Angeline at hinila palabas ng bahay ng mga to. Bye, Christine! Nakangising paalam ni Diana kay Christine. Naikuyom naman ni Christine ang kamao niya dahil sa inis sa ina ni Denver. Nakahinga naman na malawag si Angeline na makalis na sila sa bahay nila. Ramdam niya kasi na talagang inaasan ng mommy Diana niya si Christine. Pagkarating nila sa mall, halos nilibot nila lahat ng mga shops doon. Sumusunod lamang naman si Angeline sa mommy Diana niya. Minsan binibili din siya nito kahit tanggihan niya kasi ipipilit pa rin itong bilhan siya kaya hinayaan na lamang niya. Pagkatapos silang mag-shopping, kumain na lang sila sa isang resto doon. Nag-enjoy ako, Iha. Sa susunod ulit, ha? Samahan mo ulit ako. Sabi ni Diana kay Angeline pagkatapos nilang kumain. Ngilitian naman ni Angeline ang mommy Diana niya. Sige po, wala pong problema, sagot ni Angeline. Hinawakan naman ni Diana ang mga kamay ni Angeline. Iha, sana matutunan mong mahalin ang anak kong si Denver. Sa totoo lang, sabik na ako may kasal kayo dahil sa solong anak ko nga siya at wala akong anak na babae. Excited ako ngayon pa lang na maging parte ka ng pamilya namin. Sinserong sabi ni Diana kay Angeline. Di naman alam ni Angeline kung ano bang isasagot niya sa mommy Diana niya
dahil hindi talaga siya sigurado sa kung ano bang mangyayari sa kanila ni Denver pagkatapos nilang maikasal. Alam kong mapapabuti sa iyong anak ko, Angeline. I'm sorry dahil ikaw ang gusto namin para kay Denver kaysa sa kapatid mong si Christine. Pagpapatuloy pa ni Diana. Mommy Diana, pwede ko po bang malaman kung bakit po ako? Bakit di na lang po si Christine kasi si Christine naman po talagang nobya ni Denver? Tanong ni Angeline. Bumuntong hininga na muna si Diana bago nagsalita. Alam naman natin kung anong ugaling meron ng kapatid mo na yon, kaya ayoko sa kanya. Nagagawa na rin kaming saway ni Denver dahil sa kapatid mo. Matagal na akong tutol sa relasyon nila, pero ayaw hiwalayin ni Denver si Christine, kaya I have no choice kundi gumawa na lang ng paraan para mapaghiwalay ko sila. Maabang paliwanag ni Diana kay Angeline. Tumangutango naman si Angeline dahil sa sinabi ng mommy Diana niya. Ngayon alam na niya ang dahilan ng mga ito. Naiintindihan naman niya to dahil alam din naman talaga niya ang ugali ng kapatid niyang si Christine. Pero naaawa pa rin siya sa kapatid niya dahil ayaw ng mga magulang ni Denver dito. Naiintindihan ko po kayo. Ako na po ang humihingi ng pasensya sa inuugali ng kapatid ko pero hindi po tayo nakakasigurado kung magiging maayos po ba kami ni Denver kapag nakasal na kami, sagot ni Angeline. Alam ko naman yon, Iha. Pero umaasa ako na sana maging maayos ang pagkasama ninyo ni Denver. Siguro naman ako na kaya ka ring mahalin ni Denver. Sana naman matutuhan mo rin siyang mahalin. I'm sure magiging maayos ang pagkasama nyo, lalo na kung meron kayong mga anak. Nakangiti pang sabi ni Diana, lalo na sa huling sinabi nito. Nanlaki naman ang mata ni Angeline sa narinig niya. Namula pa ang mukha niya dahil sa hiya. Excited na akong magkaapo, Angeline. Sana'y mabigyan niyo kaagad kami ng apo ni Denver. Ngiti-ngiti pang sabi ni Diana. Lalo namang lalaki ang mata ni Angeline dahil sa sinabi ng mommy Diana niya. Diyos ko, apo agad ang naiisip nila? Sabi ni Angeline sa kanyang isipan. Po? Ay naku, busy pa po ako, mommy Diana. Sagot ni Angeline. Di niya kasi alam anong isasagot niya dito, kaya yun na lamang ang nasabi niya. Ano ka ba, Iha? Kapag nakasal na kayo ni Denver, hindi ka na magtatrabaho, okay lamang, sagot ni Diana. Nako, mommy Diana, pasensya na po pero kailangan ko rin pong tulungan si daddy sa kumpanya, sagot ni Angeline. Ganun ba? Sige, ayos lang naman, pero sana mabigyan niyo agad kami ng apo, sagot ni Diana. Naiilang naman si Angeline sa mommy Diana niya dahil puro apo na lamang ang bukang bibig nito. Laking pasalamat niya na mag-aya na rin tong umuwi na sila. Inihatid muna siya nito sa kanilang bahay. Salamat po ulit dito, Mommy Diana, sabi ni Angeline, at tinaas pa nito ang mga pinamili nila sa mall. Ingat po kayo, pagpapatuloy pa nito. So ulitin, Iha? Nakangiting sagot ni Diana kay Angeline, tsaka kamuway pa kay Angeline. Nang makalayo ng sasakyan ng Mommy Diana niya, ay pumasok na naman si Angeline sa loob ng kanilang bahay. Mukhang nag-enjoy ka kasama ng soon-to-be mother-in-law mo nang uuyam na sabi ni Christine kay Angeline nang pumasok to sa loob ng kanilang bahay. Napatingin naman si Angeline sa kanyang kapatid nang bigla itong nagsalita. Tinignan niya na lamang ito at lalambasan na lamang sana niya upang makaiwas dito, ngunit nagsalita ulit ito. Masaya bang kasama sa pamamasyal ang mother-in-law mo? Mukhang nag-enjoy ka sa pag-shopping nyo Iirap-irap na sabi ni Christine kay Angeline. Will you please stop, Christine? Pwede bang tigil-tigilan mo ko sa pagmamaldita mo? Kita mo naman sinundo niya ako rito kanina, sagot ni Angeline. At nag-enjoy ka naman. Pwede ka namang humindi ate pero hindi mo ginawa kasi nag-e-enjoy ka na, sagot ni Christine. Napapikit na lamang ng mariin si Angeline dahil nagpipigil siya na makapagsalita sa kanyang kapatid dahil baka kung ano pang masabi niya rito at maputulan niya ang pagmamaldita nito. Ano na? Di ka na makapagsalita dyan, mga agaw? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Angeline sa kapatid niya at nilapitan niya ito. Wala akong inaagaw sa iyo, Christine. Kasalanan mo rin kasi ayaw sa'yo ng magulang ni Denver. Bakit kasi hindi mo ayusin ang ugali mo na yan? Palagi ka na lamang nagmamaldita kapag may hindi ka nagugustuhan. Di na napigilang sagot ni Angeline sa kapatid.
At kasalanan ko pa talaga ha? Ikaw tong nang agaw. Sigaw na ni Christine sa kanyang kapatid. Wala nga akong inaagaw sa'yo, Christine. Anong gagawin ko kung ang mga magulang na mismo ni Denver ang umayaw sa'yo? Ugali mo kasi, ayusin mo. Sagot ni Angeline. At dediretso na sana siya sa paglalakad dahil para makaiwas na lamang siya sa kapatid niya. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siyang sabunutan ni Christine. Mang-aagaw ka? Mang-aagaw, sabi ni Christine habang sinasabunutan si Angeline. Nabitawan naman ni Angeline ang mga hawak niya at dali-dali niyang hinawakan ng kamay ni Christine na nakasabunot sa kanya. Ano ba, Christine? Nasasaktan ako, sigaw ni Angeline. Wala akong pakialam. Dapat lang yan sa'yo? Mga agaw, sagot ni Christine at patuloy pa rin sa pagsabunot kay Angeline. Nasa garden naman ang mag-asawang Rowell at Claudia nang marinig nilang parang may nagtatalo sa loob ng bahay nila. Ano yun? Sabi ni Claudia nang marinig niyang pagtatalo. Parang sa loob yun sabi ni Rowell at tumayo na ito sa pagkakaupo para pumunta sa loob ng bahay nila. Sumunod naman kaagad si Claudia dito at nagulat na lamang sila nang maabutan nila na nagsasabunutan na si Christine at si Angeline. Ano nangyayari dito? Sigaw ni Rowell pero hindi nagpatinag si Christine at patuloy na sinasabunutan si Angeline. Christine, stop! Sigaw na ni Rowell at lumapit na silang mag-asawa sa kanilang mga anak. Hinila naman ni Rowell si Christine habang hawak-hawak naman ni Claudia ang kamay ni Christine na nakasabunot kay Angeline. Nang mapaghiwalay nila ang dalawa, agad na niyakap ni Claudia si Angeline. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Sigaw ni Rowell. Yan kasing babaeng yan, mang-aagaw. Gigil na sagot ni Christine. Wala akong inaagaw sa'yo. Anong gagawin ko kung ako mas gusto na magulang ni Denver kaysa sa'yo? Ayaw mo kasing ayusin yung ugali mo. Sagot ni Angeline. Susugurin pa sana ni Christine si Angeline nang sumigaw si Rowell. Enough! Natigilan naman si Christine dahil sa sobrang lakas ng sigaw ng kanilang ama. Alam niyang kapag ganito na ang daddy nila, galit na talaga ito. Enough, Christine. I'm sorry anak kung kailangan namin na ipakasal ang ate Angeline mo kay Denver. Please naman intindihin mo rin sana kami anak. Kailangan namin tong gawin. Kahit ang Auntie Angeline mo, pinakausapan lang din namin. Tingin mo ba kung may iba kaming choice, ipapakasal namin ang Auntie Angeline mo kay Denver? Hindi anak, pero wala Wala kaming ibang choice kundi ang ipakasal ang Auntie Angeline mo kay Denver. Dahil yun ang gusto nila kapalit ng tulong para maisalba ang kumpanya natin. Mahabang paliwanag ni Rowell. Sa totoo lang, nakailang beses na silang pagpapaliwanag kay Christine, ngunit ayaw nitong makinig. Hindi pa nila alam mag-asawa kung paano ba nila ipapaintindi kay Christine ang sitwasyon. Pero paano naman ako, Dad? Paano naman ako? Mahal na mahal ko si Denver. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. At ang mas masakit pa, sa ate ko siya gustong ipakasal ng mga magulang niya. Ang hirap, Dad. Ang hirap tanggapin, ang hirap intindihin. Umiiyak ng sagot ni Christine sa kanyang ama. Napayoko naman ng ulo si Rowell sa sinabi ng anak. Alam niyang masakit to para kay Christine, pero ano bang magagawa niya? I'm sorry, Christine. Tanging na sagot ni Rowell sa anak. Patuloy naman si Christine sa pag-iyak. Hirap na hirap siyang tanggapin na ikakasal ang pinakamamahal niyang si Denver sa ate Angeline niya. Yakap-yakap pa rin ni Claudia si Angeline na umiiyak na rin. Hindi naman ginusto ni Angeline na mangyari ito. Hindi niya ginusto na siyang piliin ng mga magulang ni Denver na may kasal dito. Kung may iba nga silang choice, di naman talaga sila papayag sa gusto ng mga ito dahil alam nilang mahal na mahal ni Christine si Denver. Niyakap na lamang din ni Rowell si Christine na patuloy pa rin sa pag-iyak. Kinabukasan nung nakita naman sina Christine at Denver. Ngayon na lang ulit sila nagkita simula nang malaman nila ang tungkol sa planong ipakasal si Angeline kay Denver. Hi babe, sabi agad ni Christine. At sinalubong na niya ng yakap si Denver na bagong dating lamang. Nasa isang park sila ngayon at doon nila napagpasyang magkita. Babe, sabi rin ni Denver at kumanti rin siya ng yakap kay Christine. Namiss kita, babe, sabi ni Christine. Namiss din kita, babe, sagot naman ni Denver at kumalas na to sa pagkakayakap kay Christine at hinalikan niya ito sa labi.
Matamis naman ang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Christine dahil sa ginawang paghalik sa kanya ni Denver. Namiss niya ng sobrang kanyang boyfriend. Akala niya hindi niya na ulit to makakasama ng ganito na sila lamang na dalawa. Naupo naman sila ni Denver sa gilid lamang ng park. Babe, I'm sorry kung di ko nasabi sa iyo kaagad ang tungkol sa plano nila mommy. Sabi ni Denver kay Christine na makaupo na sila. Napatingin naman si Christine kay Denver. Alam mo naman na hindi mo yun ginusto, babe, sagot ni Christine. Ganito si Christine kapag karap niya si Denver. Napakabait ito at parang isang maamong tupa. Thank you, babe, dahil naiintindihan mo ko, sagot ni Denver. Sandali naman silang natahimik na dalawa. Nakikiramdam sila pareha sa isa't isa. Di alam ni Denver kung paano ba niya sasabihin kay Christine na kailangan niyang sundin ang kanyang mga magulang sa pagkakataon na to. Babe, I'm sorry pero kailangan kong sundin ang mga magulang ko sa pagkakataon na to. Nakayokong sabi ni Denver. What? Talagang papayag ka na may kasal kay Ate Angeline? Babe, no please, sagot ni Christine at tinawakan pa nito ang kamay ni Denver. Ang buong akala kasi ni Christine hindi papayag si Denver na maikasal sa Ate Angeline niya. Sorry Christine pero hindi ko kayang itakwil ako ng mga magulang ko kaya kailangan ko silang sundin. Mahal na mahal kita Christine pero mahal ko rin ang mga magulang ko kaya pasensya ka na. Paliwanag ni Denver. Paano na tayo nito kapag naikasal ka na kay Ate Angeline? Magiging kabit mo na lamang ako, ganun ba yon? Naluluhang sagot ni Christine. Napabuntong hininga naman si Denver bago nagsalita. Hindi ko pa alam pero kakausapin ko si Angeline tungkol dito. Siguro naman maiintindihan niya tayo. Pero magiging kabit mo pa rin ako dahil magiging kasal ka na kay Ate Angeline. Umiiyak pa rin na sagot ni Christine. Please, no, Denver. Please? Please, Christine, intindihin mo din naman sana ako. Mahal kita, Christine, kaya please lang sana. Maintindihan mo ang sitwasyon ko ngayon. Pakiusap ni Denver kay Christine. Di naman na nakaimik pa si Christine. Pagkatapos magkita ni Denver at Christine, dumiretso naman si Christine sa bahay ng kanyang best friend. Nakailang katok pa si Christine bago siya pinagbuksan ng pinto ni Candy. Ang tagal mo naman magbukas? Sabi kaagad ni Christine at iirap-irap pa to sa kaibigan at dire-diretso na to sa pagpasok sa bahay ng kaibigan. Wow ha, sorry naman dahil may ginagawa kasi ako kaya hindi agad kita napagbuksan. Ba't parang nakabusangot ka na naman yata dyan? Himala rin at naligaw ka rito. Sabi ni Candy kay Christine. Sino ba namang di maiinis? Ikaw ba naman ipakasal ang boyfriend mo sa kapatid mo? Hindi ka ba maiinis? Sagot ni Christine sa kaibigan. What? Gulat na tanong ni Candy kay Christine. Di niya talaga alam ang mangyayari sa kaibigan dahil busy siya ngayon kaya gano'n na lamang pagkagulat niya dahil sa narinig. Kailangan ba talaga ulit-ulitin ko palagi sa yung sinasabi ko? Iirap-irap na sagot ni Christine sa kaibigan. Malay ko ba naman kasi dyan sa problema no yan? Busy ako sa trabaho at wala akong time para i-stalk ka palagi. Iirap-irap din na sagot ni Candy. Napabuntong hininga naman si Christine. May beer ka ba dyan? Tara, shot! Pag-aaya ni Christine at dire-diretso na tong pumunta sa may ref at kumuha ng alak. Kwento mo na kasi sa akin kung ano ba talagang nangyari. Binibitin mo pa kasi ako eh. Naiinip na sabi ni Candy kay Christine dahil paputol-putol kumagkwento si Christine. Ikakasal si Denver at Ate Angeline. Sagot ni Christine sabay inom ng alak. Wait, bakit si Ate Angeline? Bakit hindi ikaw ikaw tong girlfriend ni Denver? Naguguluhang tanong ni Candy. Siguro dahil sa mommy ni Denver. Di ba ayaw sa akin nun? Arranged marriage ang mangyayari kila Ate at Denver. Sagot ni Christine at uminom ulit ng hawak niyang alak. Uy, dahan-dahan naman sa pag-inom, alak yan girl, hindi juice. Pigil ni Candy kay Christine dahil parang umiinom lang to ng juice kung tunggain ng alak na nasa harapan nito. O anong plano niyo ngayon ni Denver? Pumayag ba si Ate Angeline? Tanong pa ni Candy. Wala namang magawa sila Ate Angeline at Denver eh. Kailangan nilang sumunod. Hindi makahindi si Ate Angeline dahil magagalit. Ang kapalit ng pagpapakasal niya kay Denver, ang pagtulong ng mga magulang nito sa kumpanya namin. Naluluhang sabi ni Christine. Nilapitan na siya ni Candy at kumuha na rin ng alak para damayin ng kaibigan. Si Denver,
Di ba siya makaurong man lang? Tanong pa ni Candy. Kanina, nag-usap na kami ni Denver. Hindi din siya makaurong dahil hindi niya kayang sawayin ng mga magulang niya ngayon dahil itatakwil daw siya ng mga ito, sagot ni Christine. Napailing naman si Candy dahil sa narinig. Ano nang balak kayo ni Denver? Tuloy lang kami sa aming relasyon. Yun nga lang parang kabit na lang ako oras na makasal na sila ni Ate Angeline, sagot ni Christine at tuluyan nang pumatak ang mga luha niya. Awang-awa naman na tinignan ni Candy ang kaibigan niya. Alam niyang kung gaano nito kamahal si Denver, kaya alam niyang sobra tong nasasaktan sa mga nangyayari ngayon.